Daddy Long Legs by Jane Webster. Tagalog audiobook. Section 2. The First Letters. 2:15 Ferguson Hall, September 24th. Dear mabait na trustee na nagpapaaral ng mga ulila sa college. Nandito na po ako. Kahapon, 4 hours po akong bumiyahe sakay ng tren. Ang weird po pala ng feeling, no? First time ko po kasing sumakay ng tren. Sobrang laki po ng college at nakakalito talaga. Naliligaw po ako tuwing lumalabas ako ng room ko. Ikukwento ko na lang po sa inyo ng mas maayos kapag medyo hindi na po sabog ang isip ko. Ikukwento ko rin po ang tungkol sa mga lessons ko. Sa Monday morning pa po magsisimula ang classes at Saturday night pa lang po ngayon. Pero gusto ko po muna magsulat sa inyo para kahit papano, parang magkakilala na po tayo. Ang weird po pala magsulat ng letter sa isang taong hindi mo naman kilala. Actually, weird din po para sa akin ang magsulat ng letter in general. Sa buong buhay ko po, siguro 3 or 4 letters pala ang naisulat ko. Kaya sana, pagpasensyahan niyo na po kung hindi perfect ang mga sulat ko. Bago po ako umalis kahapon ng umaga, nagkaroon kami ni Mrs. Lippett ng napakaseryosong usapan. Sinabi niya po sa akin kung paano raw ako dapat kumilos sa buong buhay ko mula ngayon. At lalo na kung paano ako dapat makitungo sa mabait na Ginoong napakaraming ginagawa para sa akin. Kailangan ko raw po maging very respectful. Pero paano po ba naman ako magiging sobrang respectful sa isang taong gustong tawagin na John Smith? Hindi ka man lang po ba nakapili ng pangalan na may konting personality? Parang pwede na rin po ako magsulat ng Dear Poste sa labas. O kaya, Dear Sampayan. Buong summer, madalas po kitang naiisip. Pagkatapos ng napakaraming taon na walang masyadong nag-aalala o interesado sa akin, ang magkaroon po ng isang tao may pakialam sa kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Parang bigla po ako nagkaroon ng isang uri ng pamilya. Parang may kinabibilangan na po ako ngayon. At ang sarap po pala ng pakiramdam na yon. Pero aaminin ko, kapag naiisip po kita, konti lang po talagang alam ko tungkol sa inyo. Wala pong masyadong mapanghawakan ng imagination ko. Tatlo lang po ang sigurado kong alam. Number 1, matangkad ka. Number 2, mayaman ka. And number 3, ayaw mo po sa mga babae. Siguro pwede po kitang tawaging, Dear Mr. Girl Hater? Kaso parang nakakainsulto naman po yun sa akin. Pwede rin namang, Dear Mr. Richman. Pero parang nakakainsulto naman po yun sa inyo. Na para bang pera lang ang importanteng bagay tungkol sa pagkatao niyo. At saka, ang pagiging mayaman panlabas na bagay lang naman yan. Malay natin, baka hindi po kayo maging mayaman habang buhay. Marami namang matatalinong lalaki ang nalulugi sa Wall Street. Pero at least, matangkad ka pa rin po habang buhay. Kaya napagdesisyonan ko pong tawagin ka na lang na, Dear Daddy Long Legs. Sana po hindi mo masamain. Private pet name lang naman po natin yan. Hindi natin sasabihin kay Mrs. Lippett. Magriring na po pala ang 10 o'clock bell in 2 minutes. Dito po, halos lahat ng ginagawa namin nakabase sa tunog ng bell. Bell kapag kakain, bell kapag matutulog, bell kapag mag-aaral. Sobrang exciting talaga. Pakiramdam ko po tuloy. Parang kabayong pang fire brigade ako na lagi naghihintay ng bell para tumakbo. Ayun na, lights out na. Good night po. Kita mo naman po kung gaano ako ka-precise sumunod sa rules. Resulta po yan ng training ko sa John Grier Home. Yours most respectfully, Jerusha Abbott. October 1st. Dear Daddy Longlegs, I love college at sobrang thankful po ako sa inyo dahil pinadala niyo po ako dito. Sobrang saya ko po, very very happy talaga. And excited ako halos every moment kaya hirap akong makatulog. Hindi niyo po ma-imagine kung gaano kakaiba rito kumpara sa John Grier Home. Hindi ko po akalain may ganito palang lugar sa mundo. Naaawa tuloy po ako sa lahat ng hindi babae at hindi pwedeng makapunta rito. Sigurado po ako yung college na pinasukan nyo nung bata pa kayo, hindi kasing ganda nito. Yung room ko po, nasa taas ng isang tower na dati palang contagious ward bago nila ginawa yung bagong infirmary.
May 3 pang girls na nasa same floor ng tower. May isang senior na nakasalamin at lagi nagsasabi sa amin na sana raw pwede kaming medyo hinaan ng ingay. Tapos may 2 freshmen na sina Sally McBride at Julia Rutledge Pendleton. Si Sally po, red hair, medyo pango ang ilong at very friendly. Si Julia naman, galing daw sa isa sa mga kilalang pamilya sa New York at hanggang ngayon parang hindi pa niya ako napapansin. Magka-room sina Sally at Julia. Yung senior at ako naman, may sarili kaming rooms. Usually, hindi nakakakuha ng single room ang freshmen kasi konti lang ang available. Pero ako, nabigyan po agad ako kahit hindi naman ako nag-request. Siguro, naisip ng registrar na hindi tama na ipag-roommate ang isang properly brought up girl sa isang foundling. See, may advantages din pala. Nasa northwest corner yung room ko at may 2 windows. May magandang view pa. Pagkatapos mong tumira ng 18 years sa isang ward kasama ang 20 roommates, sobrang peaceful pala ng feeling na mag-isa. Ito rin po ang first time na nagkaroon ako ng chance na makilala talaga si Jerusha Abbott. At sa tingin ko po, magugustuhan ko siya. Sa tingin niyo po, magugustuhan niyo rin kaya? Tuesday. Inaayos na nila ngayon ang freshman basketball team at may chance po na makapasok po ako. Maliit lang naman po ako, pero sobrang bilis ko po, maliksi at matibay. Habang yung iba tumatalon-talon sa ere, kaya kong sumingit sa ilalim nila at agawin yung bola. Sobrang saya mag-practice. Sa athletic field kami tuwing hapon. Red and yellow na po yung mga puno. Amoy na amoy sa hangin yung sinusunog ng mga dahon at lahat nagtatawanan at nagsisigawan. Ito na yata ang pinakamasayang girls na nakita ko sa buong buhay ko. At ako yata ang pinakamasaya sa lahat. Plano ko sana kayong sulatan ng mahaba at ikwento lahat na natutunan ko. Sabi kasi ni Mrs. Lipet, gusto niya raw po malaman. Pero tumunog na po yung bell para sa 7th hour at in 10 minutes kailangan nasa athletic field na po ako na naka-gym clothes. Sana po makapasok ako sa team, no? Yours always, Jerusha Abbott. P.S. 9 o'clock. Kakasilip lang po ni Sally McBride sa pinto ng room ko. Ito yung sinabi niya. Grabe, homesick na ako. Hindi ko na talaga kaya. Ikaw ba, ganun din? Ngumiti lang po ako ng konti at sinabi kong, hindi naman. Sa tingin ko, kaya ko naman po. At least, yung homesickness, isa sa mga sakit na hindi ko kailangan problemahin. Wala pa naman po ako narinig na taong na-asylum sick. Kayo po, meron?